Sigbin, ang halimaw sa kadiliman. Sa isang liblib na baryo sa Cebu, matagal nang ikinukwento ng matatanda ang alamat ng Sigbin, isang halimaw na hindi nakikita ng karaniwang mata. May katawan itong payat na parang gutom na kambing, malalaking tainga na gaya ng sa paniki, at isang amoy na malabulok na laman. Ngunit ang pinakakakilakilabot dito, hindi ito lumalakad ng normal, naglalakad itong paatras, habang nakaharap pa rin ang ulo nito sa'yo. Sabi nila, kung maramdaman mong parang may sumusunod sa'yo, pero wala kang makita, baka Sigbin na yon. Huwag kang gagabihin, Manuel. Iyon ang laging paalala ng lola ni Manuel sa kanya. Pero dahil sa dami ng trabaho sa bukid, hindi niya maiwasang umuwi ng 10 oras ng gabi. Ngayon, lalo na napasarap siya sa inuman kasama ang mga kabarkada. 12:00 na nang siya ilumakad pa uwi. Habang naglalakad sa makitid na daan, napansin niyang napakatahimik ng paligid. Wala ang ingay ng kuliglig, wala ang kaluskos ng mga dahon. Para bang ang mundo ay huminto sa paghinga. Yee! 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 May marahang yabag sa likuran niya. Tumigil siya, nakiramdam wala namang tao. Huminga siya ng malalim at muling naglakad. Yee! 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 Muling narinig ang mga yabag. Mas malapit na ito. Parang sumasabay sa bawat hakbang niya. Biglang bumagsak ang temperatura. Ramdam niyang parang may humihina sa batok niya, malamig, mabaho, at mabigat. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya nag-iisa. Dahan-dahan siyang lumingon, walang tao. Nagsimula siyang maglakad ng mas mabilis. Hindi siya maaaring tumakbo, sabi ng matatanda, kapag tumakbo ka, mas lalo ka nitong hahabulin. Pero sa sulok ng kanyang mata, may gumalaw. May isang itim na anino sa tabi ng daan. Mabilis, gumagapang sa lupa tulad ng isang hayop na walang buto. Dumaan ito sa ilalim ng post ng ilaw pero wala itong anino. Nanigas siya sa kinatatayuan. Yee! 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 Nanginig ang katawan niya. Ang mga yabag ay hindi papalayo, papalapit na ito. At doon niya ito nakita, isang madilim na anino, nakalupasay sa lupa. Baluktot ang katawan, parang gutom na hayop, ang mga paa ay nakabaligtad, at ang ulo'y nakaharap sa kanya, kahit paatras itong naglalakad. Dahan-dahan itong ngumiti. At sa isang iglap, bigla itong nawala. Hindi siya huminga. Kinilabutan siya nang maramdaman niyang may basang dila na humagod sa kanyang leg. Uwi ka na, Manuel. Isang tinig na paos at gutom ang bumulong sa kanyang tainga. Nanlilisik danzi mata niya takot habang tumakbo pabalik ng bahay. Sa wakas, nakita niya ang lumang bahay nila. Sinipa niya ang pinto, mabilis na pumasok, at isinara ito ng buong lakas. Tumakbo siya papunta sa kanyang lola, na nooy gising at tila hinihintay siya. Hinal na hinal siya. Lola, may nakasunod sa akin. May halimaw sa labas. Napatingin ang matanda sa kanya at dahan-dahang lumapit. Hinawakan nito ang kanyang braso at doon niya nakita ang malalim na gasgas sa kanyang balat. May dumila nga sa kanya. Nanlaki ang mata ni Lola. Diyos ko, Manuel, natikman ka na ng Sigbin. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao sa baryo ang isang kambing na tuyo ang katawan, walang ni isang patak ng dugo. At mula noon, tuwing sasapit ang dilim, si Manuel ay nagigising na may bagong gasgas sa kanyang katawan. Na parang dinidilaan siya habang natutulog.